away o hindi pagkakasundo or siraan sa pagitan ni Senador Hontiveros at mga vloggers na identify sa mga Duterte, aabot po yan hanggang sa impeachment trial. Alam niyo kung bakit? Kasi si Hontiveros sa ngayon ay nasa minority yan. Sa pagpasok ng 20 Congress, na yung 20 Congress by ngayong July, nasa minority pa rin yan, na pumapabor na magkaroon ng trial para dun sa kaso ni Sara Duterte. At alam naman natin na mahigpit na kinukontra yan ng mga vloggers, ng mga maka-Duterte at mga kakibuli group. So, ibig sabihin nito, kung nag-umpisa ang pangninira o galit ng mga vloggers na ito kay Hontiveros dun sa pag-iimbestiga, dahil din kung bakit nakulong si Duterte o nakulong si Kibuloy, eh kinagalit ng mga vloggers nila yan. So magpapatuloy yan hanggang dito naman sa trial na si Sara Duterte ang may kaso na anak ng dating Pangulong, kaalyado rin ni Kibuloy. Yan po yung justification. Kaya huwag na kayong magulat na kung mananatili pa ang mga pagbatikos ng mga pinangalanan ni Hontiveros before NBI na kanyang pinaimbestigahan na posibleng kasuhan ng cyber libel sa paggamit ng mga fake video at paninira sa Senado sa di umano'y bayarang testigo na si alias Rene. Kaya pagdating sa trial sa kaso ni Sara, sila pa rin ang magiging katunggali dyan. Hindi lang ni Hontiveros. Lahat ng mga senador na pwedeng maging neutral man or pabor sa trial, babanatan ng grupong yan. Kasi yan ang mission nila. Hindi man aaminin, pero kitang-kita naman natin ang kailang galaw. Kasi from day one, mula nang matanggal si Duterte, mawala sa kanyang pwesto, 3 years ago, wala naman silang ginawa kung hindi suportahan yan. Na kung anong dahilan, katulad ng mga sinabi ko na, baka may producer, may financer, may director, may scriptwriter. Kaya ganun sila. Okay? At yan ay magpapatuloy. Kahit na nagkakasira-sira sila. Dahil doon sa iso ng kay Duterte, sa pagkakakulong at saka yung di umano'y mga babaeng naging malapit kay Duterte, pinag-away-awayan nila yan. Ng mga DDS vlogger. Sila-sila yung nagbungguan, sila-sila yung nagsiraan, sila-sila yung nagpersonalan. Na inaawat na nga ng mga Duterte kasi nga nasira na ang pangalan ng mga Duterte dahil sa pag-aaway nito mga vloggers. At magpapatuloy yan. Kaya kung sila ba'y kapanipaniwala o hindi, nasa inyo na yon, na mga viewers, followers ko, kasi yan po ang impormasyon. Asahan na natin na sila ay magiging bahagi na maaaring paninira sa mga senador judges o paninira sa Senado o kung ano man. Dahil ang kailang intention from day one, Duterte sila. Ayaw nilang ma-impeach si Sara. Ayaw nilang madinig ang mga ebidensya. Ayaw nilang magkaroon ng trial. Parang pumapabor na sila sa dismissal without trial na hindi pwede dahil labag yan sa batas, sa ligang batas, at labag din sa impeachment rules. Yan ang totoo. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Marami tayong aabangan. Hindi lang mga abogado, hindi lang mga senador judge, hindi lang prosecutors, hindi lang defense counsel, pati mga vlogger na kung ano ang kailang galaw, alam na natin. Pero ako, paninindigan ko kung ano ang tama. Ebidensya ang ating pagbabasihan kung dapat mawala sa pwesto ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. At iba pang isyo, rule of law, ang ating subaybayan at dapat palakasin. Okay? Sige, sunod natin pag-usapan na itong, nako, talaga naman patindi ng patindi, pati itong missing person, missing sa Bungeros. Nagkakadimandahan na yung mga mag-aamo, si alias Totoy at saka Atong Ang at iba pa. At ang investigasyon ay napakalalim at malawak. NBI, DILG, DOJ, PNP, Coast Guard na tutulong. Pati yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakausap ko si Undersecretary Retired General Gilbert Cruz. Sabi niya kung kinakailangan tumulong sila, tumulong sila. Kasi nga ang paniniwala nila, yung galaw ng illegal or problema ng Pogo, ganun din ang galaw. Yung isa, buong Pogo, parehong sugal na parehong pinagmulan ng krimen. Pinagmulan ng
hindi magandang nangyayari sa ating bayan noon at hanggang ngayon. Kaya dapat matigil. So malawakan po ang direktiba mula sa Office of the President. Justice for all victims. Sino man sila. Panagutin ang nasa likod nito. Gaano mang kalaking tao o impluensya ito. Yan ang misyon ng mga law enforcement agency, kaya humalalim ang coordination. Tayo naman nagbabantay lang. Kung anong resulta ng investigasyon, anong ginagawa nila, ibabalita natin sa inyo. Wala naman personalan dyan. Pero mahalaga tayo mga Pilipino, kayo, ano man ang inyong ginagawa sa loob at labas ng ating bansa, trabaho lang. Trabaho, pag-aaral ng mga bata, ayusin ang buhay ng pamilya, ayusin ang buhay natin, yun lang po. Pero huwag natin kalimutan na yung public affairs or mga nangyayaring mga balitaan sa ating bayan, huwag nating ibaliwala. Kasi pag nalingat tayo sa dami ng mga umaabuso, baka magulat na lang tayo na nagtatagumpay na ang kasamaan. Hindi pwede yun. Kailangan mga ibabaw ang batas at managot ang dapat managot. Respeto ang mga dapat respeto. Diba? Yun po ang kailangan. Kaya lagi ko sinasabi, OFW, manggagawa dito sa ating bayan, trabaho, mag-aaral, trabaho, aral lang. Aral lang yan. Huwag masyadong paaapekto. Pero bigyan nyo ng panahon, kayong mga nanonood na kikinig, ang pagsubaybay sa balita kasi tayo mawawalan, tayong kawawa pag tayo nalingat o ating binaliwala ito. Kasi ulitin ko, makapangyarihan, may obligasyon, may karapatan ang Pilipino dito sa ating bayan, sa ating bansa, kahit na mga Pilipino nasa abroad. Ayon sa ating kapangyarihan, sa ilalim ng batas, salig ang batas. Peoples of the Philippines, people's money, ang umiiral at ginagamit ng mga pansamantala na nagtatrabaho sa ating gobyerno. Kaya huwag natin pabayaan yan. Huwag natin ipaubaya ng ganun-ganun lang. Panagutin sila kung kinakailangan. Iyon po ang ating mensahe at paalaala. Kaya, di ba? Patuloy po niyo akong samahan, makinig, magsubaybay, like and share. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Madali lang po. Nakita naman dyan yan. Subscribe, pindutin lang nyo yan. Tapos yung bell, all, para lahat ng video, lahat ng topic dito sa aking mga channel. MA Pinoy TV, ito yon. At yung kabilang channel natin na Mike Abe Opinions. Okay? Manindigan tayo sa tama. Sakripisyo, ating gawin para sa ating kinabukasan at ng kabataan. Yun ang mahalaga. Huwag pang sarili lang. Huwag palin lang. Huwag pagamit. Aralin ang lahat kung dapat o hindi. Ganun naman yun eh. At ingat lang ho tayo dun sa yung mga negatibo, mga baser, troll. Alam naman natin kung saan galing yan. Sana ay magbago na sila. Buhay ng lahat ng Pilipino ang nakasalalay at mahalaga.